beloved Boss Mike Cervera. Ang ating tatalakayin ngayon patungkol dito sa impeachment trial ni Sara Duterte, ating kagalang-galang na Vice Presidente. Ito ang ating second episode ng Batas at Politika, kung hindi ako nagkakamali, no? Yun. Okay, Ito yun. Ikalawang episode po ng Batas at Politika. Tama po. Prof, eto na nga. Ano pa ba ang ano po ba sa tingin ninyo? Ito po bang impeachment ni kagalang-galang na Vice Presidenteng Sara Duterte itutuloy o magiging abuloy? Kasi magiging abuloy, papamigay na lang. Parang benta na lang, ganon. Alam mo, maraming schools of thought eh. At the outset, akala ko it was, paano ba, parang nilibang tayo o niligaw tayo. No? Yun ang una kong tingin. No? Pero nung nag-usap kami sa faculty at in-explain ni retired Associate Justice Adolf Ascuna na ito ay isa sa mga remedyo na pwede namang i-consider ng Senado. Kasi nga bago itong ganitong paano ba natin i-describe sa Filipino, no? Ngayon lang nangyari, no, na mag-aabot yung pinag-filean yung 19th Congress, yung patapos na Kongreso at yung papasok na Kongreso. So yun yung dilema, no? So paano ang number one na katanungan nung pinasa ng House of Representatives sa Senado yung Articles of Impeachment. Ang numero unang kinailangan nilang tanungin, paano kung tatawid ito ng 20th Congress? Pwede ba 'yon? No? At ang explanation ni retired Associate Justice Adolf Ascuna, who by the way is also the one who formulated the provisions, no, applicable as far as this issue is concerned in the 1987 Constitution, no? At ang explanation niya ay ito ay paraan na maaaring kinonsidera ng Senado para merong rason maitawid sa 20th Congress. Sa madalit sabi, hindi pinatay yung impeachment kasi kapag tinuloy-tuloy ito ng 19th Congress without having such an option, yung ganong galaw, baka maging questionable constitutionally yung procedure. Yun ang explanation niya. So sa madalit sabi, looking back, sa tingin ko kaya naging negatibo yung dating sa publiko nung naging galaw ng Senado, dahil sa umpisa pa lang parang ang tingin na ng taong bayan bias sila no? Lalong-lalo na yung mga galaw ni Senator Bato, no? Na sa totoo lang, sorry but andito si Attorney DJ, no? The doktor yan ng civil law, no? Mga kaibigan, no, i-emphasize ko lang 'yan. So siguro kung merong makikipagdebate sa kanya, tingnan muna natin yung mga credential, no? Ang tawag dito, sorry, no, pagdating kay Senator Bato, parang unang-una sablay na nga yung diskarte niya, no? Kahit pa sabihin na natin na meron nag-a-advise sa kanyang abogado, ang tanong, naintindihan ba niya yung advice ng abogado sa kanya? Kasi yun yung diferensya doon no? Pangalawa, since natanong yun na rin lang ako dyan, ito hindi ito nare-raise sa mic, no? Attorney DJ. Actually, kailangan nating questionin din yung Senado doon sa pagkaka-remand. Kasi hindi naman siya, technically hindi siya na-remand Balikan niyo yung proseso. Una, merong motion si Senator Bato. No? At yung motion ni Senator Bato, ginawa niya originally before the impeachment court was convened. No? At kaya nga na-convene kaagad yung impeachment court kasi nga i-insist niya yung kanyang motion.
Mm. So, nagkaroon ngayon ng agreement na, okay, let's convene the impeachment court first because that is the only body that can address the motion of Senator Bato. So, dali-dali silang nag-swear in kung napansin ninyo at na-convene na nga si impeachment court. Hence, nag-motion na ito si Senator Bato. Pagkatapos ng motion na yon, hindi naman pinagbotohan yon. Kung hindi pumasok ngayon si Senator Alan Peter Cayetano para i-amend yung motion ni Senator Bato. Sa madaling sabi, ang pending motion is to amend an original motion. Okay? Now, because of the proposed amendment to the original motion, the voting actually was for the purpose of adopting the amended motion. Okay? Now, let's say, in other words, pagkatapos nun, dapat palang tinable yung motion kung i-adapt nila and therefore kung ma-remand nga yung articles of impeachment. Sa madalit sabi, hindi sila nakarating doon sa pag-remand. Oh. Kaya lang prof, parang pinababalik din ng Kongreso yung article of impeachment na pinabalik nila, ni-remand. Oh, ano ba tamang ano doon? Tamang words o tawag dito sa kasi nagkakatalo pati doon remand, ibinalik, ano ba, isinole, ano ba ibabato ko kay Senator DJ yan, no? Pero i-echo ko lang yung discussion namin din sa faculty, no? Kasi ako, ine-emphasize ko palagi, fine, nagtuturo ako sa Graduate School of Law at ang mga kasama ko doon, mga batikang mga abogado, pero hindi tayo kasi abogado. Tayo ay nag-aaral ng batas, nag-aaral tayo ng mga pulisiya, paano gumawa ng batas, pero hindi tayo abogado, hindi tayo practicing lawyer, magkaiba kasi yun Iba yung academe, no? With respect to the study of law, iba yung practice ng law. Anyway, now, having said that, sa tingin ko, and again, it's good that Attorney Dr. Professor DJ is here. Sa tingin ko, and this is also my advice to some of our friends who have, let's say, access to the House of Representatives, ang pinakamagandang option dyan ay to act with dispatch. And indeed, the House of Representatives acted with dispatch doon sa mga hinihingi ng Senado. But at the same time, hindi dapat isara yung option na tanungin natin yung Supreme Court kung dapat ngang sumagot according to what the Senate expect the House of Representatives to act. Kasi pagkaiba ng function no? Ang function ang ultimate power to start the impeachment process to indict the accused, in this case the Vice President, House of Representatives yan. Sila yung prosecution sila. Okay? Pero iba yung function ng trial, ng court. Yun yung Senado. At magkaiba yan. Hindi pwedeng sabihin nung isa na, ito ang gagawin mo. Hindi pwedeng sabihin nung isa na, ito naman ang gagawin mo. Hindi ganun sa nangyayari ngayon, kaya merong sa madalit sabi, question, parang sinasabi ng Senado, mali yung ginawa mo. And explain naman ito ni retired Associate Justice na pwede namang mag-interpret ng Constitution ang Senado in the course of its function. But the final arbiter is still the Supreme Court. So sa madalit sabi, option pa din at in fact, hindi lang siya option. Ultimately, no, when to settle this issue of not only procedure but of constitutionality, kailangang iba to sa Supreme Court. May tanong ako, Prof? Yun ang tinatanong ko kay Attorney DJ, kung tama yung pagkaintindi ko. May tanong ako kung gano'n may dagdag. May tanong ako, kung matutuloy na dadalhin sa Korte Suprema yan, hindi kaya doon na lang ang magiging ring ng mga ito? At ang kalalabasan lalong matatagalan at syempre, hindi naman sa sa mga nangyayari ng mga nakaraan,
baka walang patunguhan itong impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Ano kaya sa tingin mo, Idol Ano sa DJ? tingin mo, boss, amo, oo. Hey, Tony DJ. kayo mga idol ko sa totoo lang. Lalo na si Prof. Edmond The man Oo, magaling. Magaling. yan ang well, una sa lahat alam po ninyo kasi ang impeachment proceedings ang tawag dito sa saligang batas at sa prinsipyo ng political law sui generis. Ibig sabihin ng sui generis talagang kakaiba ito. Maaari kung ituring na parang korte pero pwedeng hindi rin parang korte. So ibig sabihin, meron It's a talaga classical silang sariling proseso na ang saligang batas naman ay nirerespeto ito kung ano yung kung paano nila paanong approach dito. In fact, ang isang impeachment proceedings hindi lang siya maituturing na isang quasi-judicial function, kundi political din ito sa totoo lang Kung ating magbabalik tanaw tayo sa mga nangyari ng mga nakaraang impeachment proceedings, talagang ang botohan ang conviction not necessarily dahil sa soundness of the ground kung hindi talagang if there is a political pressure behind, talagang yun ang nangyayari. And tama man o mali. And makikita natin dun sa kaso ni Chief Justice Corona, may his soul rest in peace. Nagkaroon din ng di umanong usapan na nagkaroon ng pera, gastos para i-convict and all. Pero sa dulo, tila even ng Korte Suprema, makikita ninyo na nag-mellow down dahil ibinigay din eventually yung kanyang retirement pay. So parang in a way parang dahil nga political exercise later on pag nakitang sandali parang mali ata yung naging decision dito. Parang may mga rectification na subsequently nangyayari. Yung kay Erap Estrada, si Erap Estrada nung siya ay na tanggal bilang pangulo dahil dun sa envelope na historically nung binuksan wala naman palang laman, di ba? Yung pa yung naging dahilan sa pagkaka-oust sa kanya pero nagtulong-tulong noon ang civil society, ang simbahan and all At sa dulo pati nga si former President Cory Aquino kung di ako nagkakamali isa siya sa mga sumuporta doon pero sa huli nung ang pumalit pala kay Erap parang mas naging ang daming corruption issue kung hindi ako nagkakamali parang napanood ko sa isang na nag-sorry ata si Cory Aquino doon sa nangyari kay Erap. So, ganong katindi ang isang impeachment process. Kaya siguro napakadaming konsiderasyon na ginagawa ang Senado. Ngayon, ang tanong dito, yung kanila bang ginawang proseso, ito ba ay sakop dun sa sinatawag nating sui generis nature o ito ba ay medyo isang pang-abuso sa proseso kasi ang sinasabi na sa saligang batas forthwith mag-proceed pero ang ginawa nila parang nung ni-raise yung issue na may constitutional question na hindi dapat yan within 1 year yung pang-apat na complaint dapat yan hindi na sinama kung totoo pang-apat ang pinakamatindi kasi andyan yung ng graft and corruption so yung mga bank accounts ni Sara mabubuksan pero hinabol kasi yun hinabol yun final nung February 2024 ata tapos hinabol na lang itong fourth after 1 year pero yung katanungan na yun ang maaari lang talagang sumagot nun kung tutuusin ay ang Korte Suprema. In fact meron tayong tinatawag na exclusive original jurisdiction ng Supreme Court sa pagdedetermine ng constitutionality ng mga bagay-bagay ng mga batas. Kaya lang, tama din naman, narinig ko rin yung sinabi ni Justice Ascuna na in connection
sa kanilang trabaho bilang Senado, pwede din nilang busisiin, sandali, ito ba'y nasunod sa Constitution o hindi? At kung kita nilang tila may kulang, ayan, dito nila pinasok yung sandali. Kailangan muna i-verify ng lower house kung talagang ito ba ay nag-comply dun sa 1 year. Kaya ang naging resolution nila, in fairness to the Senate naman, hindi nila dineklarang unconstitutional. So minsan may misnomer sa nakikita natin sa TV. Kaya kagabi nung ako ay nagkaroon ng podcast, no, courtesy ng The Levelers, walang iba, no. Inisa-isa ko doon at nilinaw natin ano ba yung motion, ano bang sinasabi, at malinaw dito, hindi pa tapos. And ito ay maaaring naging hindi naman scapegoat, kundi siguro alam mo may advantage at may disadvantages kasi kung ginawa ng Senado yung pinipilit din ni Senator Tolentino na dapat within the end of the 19th Congress matapos, na imposible naman. So kung minadali nila yan, syempre magkakaroon pa rin ng issue dyan na yung due process, bakit ang bilis. Problema yan. Pangalawa, kung ang ginawa naman nila, sinimulan nila pero putol, no? Putol. Dahil nga hindi matatapos dahil mag-a-adjourn na sila sine die. Ibig sabihin, wala nang resetting. Yun na yung huling hearing. Magkakaroon pa ng issue na sandali, sinimulan ito nung 19th. O tapos sasabihin ngayon ng 28th Congress, sandali. Ba't nyo sa akin, dapat yan tinapos nyo. Dahil bago na yan pero yung ginawa ng Senado, if you will look at a brighter side of things, kung ikay naman pro-impeachment proceedings, makikita mo na dito, binibigyan ng mas malawak na way yung 28th Congress kasi sa kanila pala magsisimula lahat. Yes. So I think yun, tama ba ako, Idol, yun ang tila pinuputo ni Justice Ascuna. Na para bang at least ito may opportunity to cross, no? But in addition to that, ang sinasabi ko yung bang magsisimula talaga sa 28th. So parang somehow although continuation siya pero mas walang dahilan ang 28th para hindi nila simulan kasi hindi naman ito sinimulan sa 19th, kumbaga ito all new, kumbaga. So ano niyo, discretion niyo. Kaya lang pagdating sa iba't ibang opinion nga, malinaw na discretion pa rin yan ng 28th Congress. Ngayon, may mga nagsasabi na hindi, parang court of record yan, dapat ituloy. Pero ano pa rin yan, sa tingin ko, iba pa rin ang pwede mangyari sa 28th. Kasi depende kung sasabihin ng 28th, hindi dapat yan tinapos nyo dun. So hindi namin tatanggapin yan. Pwede rin mangyari yun at aakyat pa rin sa Korte Suprema. So yan yung mga legal issues. Kaya lang dito, somehow, medyo nag-benefit ng konti ang kampo ni Vice President Sara kasi medyo hindi nakapagpabibo yung mga prosecutor sa Kongreso. Kasi siyempre kung binasahan yan, siyempre dati siya ng di ba? Kaya lang di natuloy Pero hindi na tulugan tapos na. Yung 20th, anong mangyayari? Anong gagawin? So ibig sabihin pala, talagang ito may posibilidad pang talagang matuloy. Ay talaga namang ang default nito tuloy. Yan tuloy. Ang default nito tuloy kasi hindi i-dismiss ng 19th Congress o ng Senado yung complaint. Actually yung sinabi niyang revert back, medyo tricky ng konti yun kasi ang sinasabi lang naman niya, i-verify niyo So ang Congress, ang gagawin lang naman nila, at I think ginawa na nila, gumawa ng resolution na that's in accordance. Ngayon, it is not for the Senate to say, ay mali kayo. Yan, Supreme Court na yan. Pero ang malinaw dito, pwede pa rin iakyat sa Korte Suprema. Yan, in fact, issue nga yan sa Supreme Court So Supreme Court din yung final arbiter. May tanong dito, sabi ni Kasmot, pwede po bang itanong kay attorney at prop kung lumabag sa saligang batas ang 18 senador? Maaari ba silang parusahan
sino pwedeng magparusa at ano ang parusa. Ayun, attorney. Kasi nga yan, sa usaping batas, sui generis yung procedure sa Senado. Unless mapakita na may grave abuse of discretion, ibig sabihin, may batas. Hindi sila sumunod sa batas. At ano yung batas? Sa Constitution, sinasabi, forthwith eh. Pag napatunayan niya na hindi sumunod, pwede talagang ma-declare yung ginawa nila na unconstitutional. Ang problema, sa iksi ng oras, magiging moot and academic yan. Pag kami nag-akyat yan sa Supreme Court, tapos na-terminate na yung 19th Congress, napakadaling sabihin ng Korte Suprema, wala na yung inaano natin moot and academic na yan. So, it was a calculated move on the part of the 18 senators siguro para wag na silang matamaan dahil nga siguro kino-consider din nila yung public perception dahil katatapos ng eleksyon. Exactly. So parang malinaw naman na tila nakaapekto both yung impeachment at yung pagkaka-aresto kay Duterte doon sa eleksyon. So siguro sila naninimbang. And again, maaari mo ba silang sisihin? Kasi nga political exercise din yung impeachment proceedings. So kaya taong bayan na lang ang maaaring maghusga dyan. At sa susunod na eleksyon, alam na kung sino at ano ang dapat iboto natin. Kung sa tingin ninyo ay mali ang ginawa ng 18 senador, ang kapangyarihan nasa taong bayan pa rin. Alam mo, magandang usapan pa natin to ng mas mahaba, Mike, nawala sa isip ko itong session mo. No? Maganda itong talakayin kasi ang dami talagang mga katanungan na tulad na sinabi ni Attorney DJ na talagang bumabagabag sa isipan ng mga raming nating kababayan kung tama ba yung ginawa nila na pagpabalik ng article of impeachment ni Sara Duterte sa Kongreso. Tama ba yung ginawa ng mga 18 senador na bumoto rito? At tama ba yung ginawang motion ni Cayetano, ni Senator Cayetano at ni Bato? Yun ang daming katanungan. Yun nga. I think ang malinaw talaga dyan, it became a political exercise. Pero wala kasi yan sa kumbaga first time nga na may ganyang concept na remand. So until Supreme Court ang magsasabi na mali, kaya lang meron tayong prinsipyo na tinatawag na political question. Yes. Kung ito ay ituturing na isang political question dahil impeachment court decision ito, pwedeng hindi rin talakayin ng Korte Suprema unless malinaw na may grave abuse of discretion. Pero ang magiging grave abuse dito, kung meron man, dapat nag-proceed na kayo Bakit binaba nyo pa? Maaring ganun magiging issue. Pero nilinaw na rin ng iba natin mga expert na sinasabi na yung forthwith naman, it allows a certain degree of reasonable delay. Kasi kung in fact, medyo bago rin yung pinasi-certify nila na kung tutuusin, actually, sa totoo lang, pwede naman din na nila gawin yun. Dahil, kasi the fact na na-forward na yung articles of impeachment, technically, certified. Certified na yun At hindi sila ang pwede magdesisyon. Kaya lang, andyan na nga, ginawa na nila So may magagawa pa tayo. Pero sa dulo, ang sinasabi ko lang, it doesn't mean naman, in fairness to the Senate, hindi, as a collegial body, hindi naman nila binasura Parang sinabi lang nila, ibalik nyo. In fact, I think sinerve pa rin yung writ of summons So tuloy pa rin yan. Parang sa tingin ko, wala namang pinagkaiba kung binaba nila o hindi nila binaba dahil hindi rin talaga matatapos yan. So sa dulo, ang usapin na ito sa 28th Congress. Alam mo kaya kanina sa umpisa nung nagsalita tayo, nung sinagot kita Mike, sinabi ko kaagad na kung hindi doon sa opinion at explanation ni retired Associate Justice Adolf Ascuna, na uulitin natin na siya mismo yung nagsulat nung provision mismo ng saligang batas, ang interpretasyon ko kaagad noon talagang negative. At looking back,
Ang number one na problema, hindi yung naging galaw ng Senado. Ang number one na problema natin, alam mo, umpisa pa lang, ang tingin na ng tao, bias sila no? Kasi meron kang Senator Bato, meron kang Robin Padilla, may salita pa na kahit sunugin siya, mag-aamoy Rodrigo Duterte siya. Tapos may nakikita ka pang naka-robe nut lahat, no? Formal, supposedly impartial and official. Parang naglalaro lang ito si Senator Jinggoy, no? Tapos kung magsalita, akala mo formal na formal, seryosong seryoso, pero yung galawan hindi, alam mo yon. So at the end of the day, the way the people will also interpret and understand how the senators act and decide is also in the way they see the senator judges. So yun yung problema dyan, no? So yun na nga, kaya nga ang tanong ko magkakaroon pa ba tayo ng Senado na merong joke, no, sa Longga, Miriam Defensor Santiago? Kasi ngayon pag tinignan mo, parang wala kang makitang ganong klaseng, alam mo yon, presensya, no, sa ating Senado. So yun yung problema ngayon. So kahit na meron palang, kahit na pwede pala nating bigyan ng benefit of the doubt, na katulad nitong explanation ni retired Associate Justice Ascuna, na meron palang ganung anggulo dyan, no? Na kung tutusin, napaganda pa pala yung proseso, no? Ang iisipin mo talagang inaabugadohan na ng mga senador. Yun nga yung madalas sabihin ng taong bayan, na yung magiging hurado dapat, nagiging abogado ng akusado. Parang hindi tama at hindi kaaya-aya sa nakikita ng taong bayan yung ganun Pero mo inaasahan mong magiging hurado, nagiging abogado ng akusado. Paano yun, Attorney DJ? Ano masasabi mo doon? Kasi again, babalik tayo dun sa sui generis nature ng impeachment court. Pero kung tutuusin nga, kung korte yan, na hindi tama talaga yung pakikita mo na yung pagiging bias mo. Dahil nga kayo yung judges kaya lang wala. At the end of the day, palagi kong sinasabi, we will always deserve the government that we choose. Yan ang mga pinili natin pagdusahan natin. Ganun talaga, di ba? So, yun lang yung isang bagay na tingin ko nga, siguro talaga din, medyo masyado namang masyadong loud naman na pinakita. Sana man lang medyo may konting sense Finesse, of impartiality. Pero ito talagang bukas na Kaya lang, wag tayong mag-alala kasi hindi man pa na ibabalik yung dating klase ng Senado nung mga magulang natin na napaka-honorable, o mas madaming may eloquence na mga senador, dahan-dahan lang, Prof. Ed, nakita naman natin itong eleksyon, at least medyo nabawasan yung mga nating di ba? So tamang politika lang at botong tama sa bawat halalan at aabutin din natin yung magandang ine-expect natin. Pero sa ngayon, kung sino nakaupo diyan, galit man tayo, but we have to respect the office, di ba? So hindi man natin gusto, parang sabi ko nga, sovereignty resides in the people and all governmental powers emanate from them. So nung tayo ay nagbigay ng konstitusyon, ibinoto natin yung konstitusyon, sinurrender natin yung iba nating karapatan. At sa pagboto natin, ng mga senador at ng mga congressmen, ibinibigay natin sa kanila yung ating sovereign power. So kung ano man yung ginagawa nila, it's also a sovereign act. So wala tayong magagawa unless i-challenge na lang natin yan sa Korte Suprema. Pero yung pag-challenge sa Korte Suprema, yan nga ay may mga limitasyon. Kagaya nito, anong gagawin mo? I-challenge mo, mapapalitan na yung 19th Congress, mutin academic na yan. So kung ako ang tatanungin, go with it na lang. Hintayin natin sa 20th Congress, ipagpatuloy lang. Kesa magbabangayan, kesa aakyat sa Korte Suprema. And if I were the Vice President, nabigyan siya ng pagkakataon
na hindi nagkaroon ng grandstanding sa 19th Congress. Dapat maglabas na siguro siya, ipaliwanag na niya kung ano nangyari doon sa confidential fund. Kasi kung yan ay maipaliwanag niya, that could also push her a 2028 candidacy. Pero hangga't hindi niya pinapaliwanag, medyo may agam-agam ang ilan, no? At saka sa dulo, ang gusto kong itanong kay Prof, no, sa dulo, kasi parang ito, pag nag-proceed pa sa administrasyong Marcos, para bang pag nag-proceed ka sa impeachment tapos matatalo lang din ng impeachment, medyo ano sa kanya to, medyo magbabacklash sa kanya. Pero kung si Sara naman, talagang masira siya, magbabacklash din naman sa kanya. So pag nasira itong dalawa, sino ba talaga ang magbe-beneficio rito? Sino ba talaga ang magpupush? Meron at merong magbe-beneficio, attorney. Tatanong lang, Pero sino ba talaga? May sagot na yata si Sara Mabilis lang nasagot kasi kailangan ko nang magpaalam din at alam niyo naman meron tayong meeting nito, no? Kung akong tatanungin ninyo, nung umpisa pa lang dapat natuldukan na ito ni Vice President Inday, no? Kasi pino-point out ko nga, no, alam mo sinabi nga ni Attorney DJ, no, na ang pinakamabigat na akusasyon dito, aligasyon dito sa articles of impeachment itong impropriety, graft and corruption dito sa corruption dito sa use of intelligence fund, no? So kung nasagot niya na ito nung una pa lang, hindi na to nangyari, no? Wala nang reason wala nang mabigat na rason para ituloy pa yung impeachment. Anong ginawa ng ating vice presidente, no? Dumating sa House of Representatives, no? Alam niyo mga kababayan, yung pong House of Representatives, sabihin niyo na puro mga walang kwentang tao 'yan, mga kriminal and so on and so. House of Representatives po 'yan. Ang tinitingnan natin hindi yung tao, yung institusyon. At yan nire-represent kaya nga representatives. Ibig sabihin, yan yung House of the People. In fact, that's how it is described in other countries where we actually copied our political setup. So dapat medyo may respeto naman sana. Pumunta pa, naka-earphone pa. Ngayon, sabi nila hindi talaga pwedeng ibigay yung tunay na pangalan kasi nga daw conflict. Hindi po. Meron pong proseso ng accounting yan. No? At hindi naman kailangan ipangalandakan mo sa publiko kung sino-sino ito sila piatos. Ang ginawa dapat ni Vice Presidente, nag-request siya ng executive section para ma-explain niya ngayon yan. Hindi yan ginawa. Hindi naman kailangan yung mga miyembro ng komite ng House of Representatives ang magsabi na mag-executive session. Pwede naman siyang mag-request ng executive session. Hindi niya ginawa. At hanggang ngayon, matigas pa din na sinasabi niya, imbis na sagutin niya yung mga akusasyon, ang sinasabi niya, kayo nga, meron din kayong ganitong gastusin. Ibang usapan yun di mag-file din ng ganung kaso sa kanila o kung hindi man akusahan din, no? Pero kailangan niyang sagutin yung akusasyon din sa kanya. Ngayon, correct. Pupunta na tayo diyan ngayon sa impeachment. At sa tingin ko with the way things are going, and I hope I'm wrong, it's going to be difficult to get a conviction. By the way, mga kababayan, impeach na po si Vice President Sara. Ang ibig pong sabihin, hindi pa siya napapatunayang guilty, pero impeach na po siya. No? Sa madalit sabi, meron ng articles of impeachment, nasimulan na yung pag-akusa sa kanya. Na-charge na siya. No? Ang tawag dito. So, sa madalit sabi, pagpalagay mo na katulad po nung nangyari kay former President Erap. Actually, nung una akala nila wala ngang laman yung brown envelope. But you can just imagine yung pagbukas lang ng brown envelope, pinagbutuhan pa nila, which is kind of petty. Kasi kung tutuusin, pag binalikan mo yung nangyari noon, ebidensya nga ito no? So paano makakapag-desisyon kung tatanggapin mo yung ebidensya o hindi kung hindi mo alam kung ano yung ebidensyang ibinibigay sa'yo?
O pagpalagay mo ng walang laman yung brown envelope, paano mo malalaman na walang laman kung hindi mo bubuksan? Bubuksan. Okay? And eventually, merong report na nilabas na meron pala talagang laman nito at andito lahat yung bank records. Pero dahil ang Senado nung time na yon ay ang mayorya ay nakasuporta kay Presidente Erap, hindi nga binuksan si brown envelope. Ano po ang naging desisyon? At ito, tawag dito, i-remind ko kayo doon sa explanation ni Attorney DJ. Ito po ay sumusunod sa prosesong legal, no? May mga steps na sinusunod, no? May mga standards na sinusunod, but it is a political process. Sa madalit sabi, ang objective ay political. At dahil ito ay political, kahit yung ang pinagkopyahan po natin dito no less than the Federalist Paper number 65, no? At diyan natin kinopyahan at in-explain kung bakit may impeachment na gano'n at saan din nila hinango yung impeachment na kinopya ng mga Amerikano. Okay. Sa madalit sabi po, hindi lang po Senado at hindi lang yung akusado, kung yung presidente o vice presidente o chief justice o kung sino mang impeachable official ang involved sa impeachment. Tayo pong taong bayan involved din kasi political nga yan. Kaya nga, sa madalit sabi, hindi pwedeng magdidesisyon lang ang Senado later on the basis of sheer numbers na, acquit natin si Vice President Inday Sara. Sa madalit sabi, yun yung advantage ng impeachment trial sa plain and simple political process ng vote of no confidence sa isang parliamentary system. Kasi doon sa impeachment trial, kailangan mong talagang maipakita na meron talagang mabigat na rason kung bakit tatanggalin mo ang isang elected official. Okay, so hindi po sa akin kung tatanungin ninyo, kung mananalo si VP Inday at mapapakita na wala namang basihan yung mga akusasyon, talagang siya ang lalabas na walang pwedeng lumaban sa 2028. Pero kung siya ay walang sala, inakwit ng Senado na napakaraming katanungan, katulad na lang itong akusasyon sa paggamit ng intelligence fund. Ay nako, pag merong dumating na contender, most likely, katulad po na nangyari, no, yung mga Liberal Party candidates natin, yung mga naunang pagtakbo nila, hindi sila manalo-nalo dahil nasira ang kanilang reputasyon. Ngayon, ang lumalabas, alternatibo silang kandidato. Pag may lumabas na alternatibong kandidato na pwedeng lumaban, nako, hindi po tayo nakakasiguro na isang presidente Sara Duterte ang aakyat pagdating ng 2028. May tulog, ano, Prof? Lalo na kung susuportahan ng administrasyon siguro, no? Exactly. Yun na. Maliban na lang yung Mindanao at Visayas votes, no? Yan ang medyo contentious. So anyway, yan naman ay mga agam-agam lamang, no? Prof, bago tayo magtapos kasi alam ko namang may lakad pa kayo. Ano ngayon ang maipapayo natin sa mga kababayan nating bubotong muli sa darating na 2028 bilang sa pangpanguluhan? Anong dapat nating ipayo sa kanila? Maging dito, syempre, sa 2028, meron na naman tatakbong mga senador. Ano po? Ano may papayo natin dito sa mga kababayan natin? Kasi minsan, yung po bang pagkakamali ng taong bayan, naipapasa sa mga iilan. Siguro dapat may educate din natin yung mga botante. Kaya nga mayroon tayong botong tama, di ba? Di ba, Prof? So kailangan nating ipalaganap itong botong tama para hindi na tayo manisi sa mga susunod pang panahon at pakinabangan ng susunod na henerasyon. Mismo. Anong may papayo mo? Well, yun na nga, tama yung sinabi mo. We have to remind our countrymen itong ang botong tama at ito nga, meron na nga pong kanta kaming ibinigay sa inyo, no? Parang hindi naman hagibis yung ating ni-revive dito, no? Ibang boy band yung kumanta, pero just the same ang tingnan po ninyo yung lyrics at
makikita nyo na kung ano yung pwede nating maging pamantayan pagdating sa darating na susunod na halalan. Yan. Attorney DJ. Syempre, ganun din. At palagi natin sinasabi, no? Vigilance is the price of democracy. So, kinakailangan palagi tayo magbantay. At palagi tayong magsalita kung kinakailangan. At syempre, we do not only criticize. No? Criticism is good, but proposing solutions is better, and being part of the solution is best. So, let's be kind to one another at bumoto ng tama sa mga susunod na halalan pa. So, mga kababayan, bibitinin namin kayo ngayon sapagkat meron pang lakad itong ating mga makikisig na bisita at parang imbitado yata ako doon. So, hanggang dito na lamang. Hanggang dito na lamang mga kababayan at kita-kita po tayo. Sa next live. Maraming salamat po. Salamat po. Paki-follow yung Pinoy Street Lawyer uli Yun. Thank you. Salamat. Thank you, Mike. Nasaan na yun? Yun. So mga kababayan nabiting kayo, no? Ipi-play ko sana ito kanina, mga kababayan. Nahihiya naman ako. Dahil alam nyo naman, etong ating mga bisita, kagalang-galang. Ito yung sagot ni Sarah, Yan, Nasusulat tungkol dun sa mga kumakalat na chismis tungkol sa impeachment ngayon. Meron. Meron po? Oo, meron. Unang-una, ito ba yung sa confidential funds at sa impeachment, hindi naman sa hindi ko siya maipaliwanag. Ang ginagawa ko ay hindi talaga ako nagpapaliwanag. So, hindi dahil hindi ko masagot yung mga tanong nila sa confidential funds. Ayaw kong sumagot. Hindi tayo makaganon, mga kababayan, sapagkat alam nyo naman, kapag seryosong usapin at seryoso mga kausap, alam nyo naman, kailangan mag-adjust tayo, no, mga kababayan. So, abangan nyo na lang, sa susunod na live natin. Medyo mambabaliw tayo. Muli, mga kababayan, ako po ang inyong lingkod, kasama yung ating mga bisita, Attorney DJ Jimenez. Pakipalo nyo po, Pinoy Street Lawyer. At syempre, mga kababayan, ang ating kasama sa The Levelers, wala pong iba ko hindi si Professor Ed Tayaw, mga kababayan. Opo, inyo pong abangan sa mga susunod pang mga pagkakataon na makakasama sila dito sa ating palatuntunan. Ano po? Maraming salamat po! Our beloved Boss Mike Cervera.